inyong screen ang live feed ng traffic situation sa EDSA Ortigas Avenue kung saan idinaraos ang isang pro-impeachment rally. Sa kanang bahagi ng inyong screen, yan yung medyo naiipon, yan yung papuntang Pasig at Rizal area. At nakita natin yung pagtitipon ay nandyan mismo sa may EDSA Shrine. Kaya yung galing sa EDSA, ayan, nakita nyo yung parte ng EDSA na yan. Yan yung northbound, yung papasok ng Quezon City, papunta ng Cubao area. Yeah, sarado na yung area dahil nga nagtipon-tipon doon yung mga pro-impeachment nga na nagsusulong ng pro-impeachment na rally na yan. Samantalang balik tayo sa may EDSA sa Ortigas Avenue. Maluwag naman yung nasa left lane. Yan yung papunta sa may San Juan at Green Hills area. Araw po ng Biyernes, January 31, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raradyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dating preso balik kulungan matapos mahulihan ng 7.4 million halaga ng shabu. Miyembro ng demolition team patay matapos aksidenteng mabaril ng kasamahan nito. Impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, hiniling na iusad na ng Kamara. PNP official kabilang sa mga nasawi sa banggaan ng eroplano at helicopter sa Estados Unidos. At local at international performers magsasama-sama ulit sa 10th Wonderland Fest sa March. 5 lalaki ang naaresto sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Leyte. Nasa higit 7 milyon ang halaga ng mga nasabat na iligal na droga. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Tacloban correspondent Hansel Cuevas. Balik kulungan ng isang dating preso matapos masakote sa buy-bust operation ng Tacloban City Police at PIDEA Miyerkules ng gabi. Nasabat sa sospek ang mahigit 1 kilo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso. Nakuhanan din ito ng isang 9mm caliber na baril, isang magazine na loaded ng 4 na bala at 67,000 peso marked money. Yung source nila ay galing ng Cebu. Base sa interrogation sa suspect, yung drogang nakuha sa kanya ay hindi lang para sa Tacloban. Saka dito rin sa mga neighboring towns ng Tacloban, dito lang yung nila kasi ito yung center nila. So dito, kaya nasakote dito sa Tacloban. Ayon sa pulisya, kalalaya lang ng sospek sa Leyte Regional Prison sa bayan ng Abuyog matapos ang 10 taong pagkakakulong dahil din sa iligal na droga. Haharap siya sa patong-patong na kaso. So itong suspect nito ay maharap ng kaso paglabag ng Comelec gun ban kasama yung illegal possession ng droga at saka illegal possession ng firearms. Samantala, nabuwag naman ang isang drug den sa operasyon ng PIDEA sa Barangay Buntay sa Abuyog mag-aalas 11 kagabi. Arestado ang 4 na lalaki na nakuhanan ng 9 na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 150,000 pesos. Hansel Cuevas, umaarangkada sa pagbabalita. 10 ang arestado kabilang ang 5 high-value targets sa magkakahiwalay na anti-drug operation sa Bulacan at Pampanga. Aabot sa halos 4 na milyong piso ang halaga ng iligal na drogang nasamsam sa kanila. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Humigit kumulang 80 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos ang nasamsam ng mga operatiba ng City of San Fernando Police sa buy-bust operation kahapon ng madaling araw. Arestado ang 4 na itinuturong high-value target na pawang mga residente ng Barangay San Pedro Cutud, lungsod ng San Fernando.
Sa May Kawayan City, Bulacan, timbog ang dalawang suspect matapos makuhanan ng higit 100 gramo ng hinihinalang shabu. Tinatayang higit 690,500 pesos ang halaga ng nasabing shabu. Hindi na rin nakapalagang 4 na suspect, kabilang ang isang high-value target ng makorner ng mga operatiba ng Pampanga Drug Enforcement Unit. Aabot sa higit 2.7 million pesos ang halaga ng nakumpiskang 402 grams ng hinihinalang shabu. Nakumpiska rin ang isang kalibre 38 at 45 baril, magazine at mga bala. Tulong-tulong po tayo, hindi po kakayanin ng inyong pambansang pulisya para po natin yung problema sa illegal drugs, kaya hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na sama-sama po tayong bantayan ang Central Luzon para hindi po dito maghari yung illegal na droga. Nakasuhan na ang mga suspect ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang karagdagang kasong illegal possession of firearms and ammunition ang isinampas sa mga nakuhanan ng mga baril at bala. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Isang miyembro ng demolition team sa Davao City ang namatay matapos aksidenteng mabaril ng kasama nito. Ang ginawa nilang demolisyon, illegal umano. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Nauwi sa karahasan ang demolisyon sa San Roque, Bangkal, Barangay Talomo Proper, Davao City noong Miyerkules. Madaling araw nang sumugod doon ang 200 miyembro ng demolition team. Pumalag ang mga residente at nasukol ang ilang mga nagde-demolish. Isang alias Junjun ang natrap ng mga residente kaya nagpaputok ito ng baril. Nung naano siya sa may-ari na ipit, pinutok niya yung firearms niya, unidentified firearms, sir. Doon sana sa residente pero na-accidenting natamaan niya yung kasama niya, sir. Dead on arrival sa ospital ang tinamaan. Tumakas ang suspect at pinaghahanap na ng mga pulis. Arestado naman ang 65 individual. 9 na menor de edad ang na-rescue. May mga na-recover ding patalim at tools. Sabi ng mga pulis, illegal ang nangyaring demolition. Wala silang papel from the court, sir, no? And then wala silang proper coordination sa kapulisan natin and then sa barangay din, sir. Kakasuhan ng malicious mischief ang mga nahuling miyembro ng demolition team. Yung mga may dalang baril at improvised gun, haharap naman sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code. Kasong homicide naman ang maaaring kaharapin ng nakabaril. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, kidnapping at serious illegal detention, iyan ang mabigat na kasong kinakaharap ng 6 na security personnel ng Manila Arena. Hirit ng Department of Justice sa Manila Regional Trial Court, arestuhin ulit ang mga akusado dahil ibinasura naman ng Court of Appeals ang kanilang piyansa. Ayon sa korte, malakas ang ebidensyang nagpapakita ng pagkontrol at paglimita sa kalayaan ng mga nawawalang sabongero. Arestado ang 6 na Chinese na umano'y mga tauhan sa isang iligal na minahan sa Surigao City. Ang target daw ng minahan, hindi basta bato o buhangin, kundi ginto. Yan ang umaarangkadang balita ni FM Radio Surigao, correspondent Reynaldo Bernades. Butas-butas na animo mga lawa ang mga bahaging ito ng bundok at ilog sa Barangay Mabini at Mati, Surigao City. Dito, hindi basta-bastang buhangin o bato ang minimina, kundi ginto. Ang minahang ito, illegal daw na ino-operate ng mga Chinese. Sa bisa ng search warrant, naaresto ang 6 na Chinese national sa paglabag ng Philippine Mining Act. Nakatakas naman ang mga itinuturong operators ng minahan na sina Nick So at Paul J. Castillo. Talagang monitored natin na ang mga involved sa natural operasyon ay mga Chinese nationals. Actually maraming mga na-monitor natin pero nagkataon lang na sila lang yung ating nakuha. Magpapile pa rin tayo ng kaso sa kanila. Pero at large lang sila, so ipapile pa rin po natin yung kaso sa kanila, yung theft of minerals. No? Actually, yung ginawang recent operation ng CIDG is just a follow-up operation dahil nga doon sa unang ginawang operation, natigil, pero bumabalik-balik sila. Bahagya ng nakahinga ng baluwag ang mga residente malapit sa minahan. Bagamat nangangamba sila sa panganib na maring idulot ng mga naiwang hukay.
Ang baha gajod number 1 kon mag-uyan kay dili na namo di man gajod nato makontrol sa baha miskin ha kay daon mapundo dito ng mga yuta sa taas nataglaw nila kware siyempre mag-umbok pa man daon kon di pa mag-uyan. Isinisisi rin sa illegal na operasyon ng minahan sa pagkakontamina ng kanilang ilog. Noong unang araw, mayroong daming isda. Pwede kami makahuli. Libre na kami ng ulam. Pero ngayon, wala na kahit isa. Sabi ng Department of Agriculture, hindi na recommended yung tubig na gamitin sa palayan kasi polluted na. Rinaldo Bernades, Ubarangkara sa Pagbabalita. Samantala, pinarangalan ng Philippine Coast Guard ang higit 50 officers at crew ng BRP Cabra. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang awarding ceremony sa Cunanan Wharf. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinamala silang tapang at dedikasyon sa pagtulong sa FBL Kapitan sa paghatid ng nasawing crew nito. Iginawad kay Lieutenant Hannah Yanez ang Distinguished Service Medal. Tumanggap naman ng Coast Guard Search and Rescue Medal si Executive Officer Lieutenant Ariel Guiyang. Kinilala rin ng PCG sina Nurse Officer Ensign John Christian Lopez ng PCG Nursing Service at Seaman Second Class Abdul Rahman Maruji ng Coast Guard Special Operations Force. Ang pagkilala ay bilang parangal sa kanilang malasakit at walang alinlangang pagtupad sa kanilang tungkulin sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin sa kabila ng malalaking alon, banta mula sa dayuhan at iba pang panganib sa dagat. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na itigil na ang umano'y mga panghaharas nito sa Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Kapalit daw nito, isasauli ng Pilipinas ang Typhoon missile system na dinala ng Amerika sa Pilipinas. Sinabi rin ng Pangulo na hindi niya maintindihan ang oposisyon ng China sa nasabing missile system, gayong karapatan ng Pilipinas na paigtingin ang defense systems nito. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and return the Typhoon missiles. Pinawi ng Trade Union Congress of the Philippines ang mga agam-agam tungkol sa 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Kasunod ng paglusot sa committee level ng 200 pesos legislated wage increase, isinantabi ni TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang agam-agam na makakaapekto sa hanay ng mga mamumuhunan ang panukalang dagdag sahod sa mga manggagawa. Hinalimbawa kasi ni Mendoza ang huling wage increase na isinabatas noong 1989. In 1989, Congress raised the minimum wage by 40%. Yet, there was no massive inflation. May we repeat, 40%, wala namang inflation. There were 2 coup d'etats in 1989. The economic fundamentals were so bad during the time of Cory Aquino. No wave of unemployment, no collapse of businesses. Sa nakalipas aniyang 36 na taon, halos walang nagawa ang Regional Wage Board para bigyan ng disenteng kita ang mga manggagawa. Hindi ganito anya ang dapat polisiya ng pamahalaan. For 36 years under the Regional Minimum Wage Board, we helped create them, TUCP, unfortunately. Almost all regional minimum wages are below poverty line. Ang tanong, is it our policy then to give poverty wages that cannot provide a decent life to our families, for them to even feed nutritious food to our children? Tama na, sobra na ang barya-barya. Kinonsulta din ni Speaker Martin Romualdez, Deputy Speaker Democrito Mendoza at Assistant Majority Leader Judah Sidre ang mga labor leaders noong Martes
tungkol sa kanilang mga agam-agam hinggil sa aumento sa sahod. Kaya naman hindi rin pinatagal ng House Committee on Labor and Employment ang pagtalakay, agad nagbotohan para aprubahan ang draft committee report. Mr. Chair, I move the approval of the draft committee report on the substitute bill to the House Bill number 514, House Bill 756, 7871, and 10319, entitled An Act Providing for a 200 daily across-the-board increase in the salary rate of employees, workers in the private sector. I so move, Mr. Chair. Ang panukalang dagdagumento sa manggagawa ay agad ding isasalang sa susunod na linggo sa plenaryo para pagdebatihan. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Pebrero ang buwan ng pagmamahalan, kaya nga eto, ilang produktong petrolyo ang magmamahal sa unang linggo ng Pebrero. Sa isang panayam kanina kay Arnel T. ng presidente ng LPG Marketers Association, sinabi niyang 50 sentimos kada kilo ang dagdag sa presyo ng kada tangke ng LPG. Samantala, ayon sa Department of Energy, may dagdag na hanggang 70 centavos kada litro sa gasolina. Sa diesel, may tapyas naman na hanggang 1 peso at 60 centavos kada litro, habang ang kerosene may hanggang piso kada litro ding bawas. Ang galaw ng presyo ay bunsod umano ng panawagan ni US President Donald Trump na ibaba ang presyo ng petrolyo at dagdagan naman ang output ng Organization of the Petroleum Exporting Countries or OPEC. Nakaapekto rin ang paglago ng US inventory at ang posibleng pagpataw ng taripa ng Amerika sa Canada at Mexico. At sabi mo nga, partner Jack, tataas na naman ang gasolina at bitin ang rollback sa diesel, kaya nag-aalboroto ang mga tao at hindi napapayag raw ang transport groups na sila ang laging lugi. Nanindigan ng transport group sa kanilang 2 pisong dagdag pasahe sa jeepney fare kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Pasang Mazda at L-Top, hindi sapat ang 20 centavo rollback sa diesel kumpara sa 2 pesos and 70 centavos na itinaas noong nakaraang linggo. Ngayong linggo, makikipagpulong sila sa LTFRB para ipanukala ang fare increase na 15 pesos para sa traditional jeepneys at 17 pesos sa modern jeepneys. Ayon sa grupo, bumaba ng 130 pesos kada araw ang kita ng mga jeepney driver, kaya nananawagan sila sa DOE na imbestigahan ang biglaang taas-baba ng presyo ng langis. At dahil tila hindi na yata mapipigilan na ang pagtaas ng pamasahe, sa araw-araw na gastusin, dagdag pahirap ito sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga commuter, no, partner Jen? Yes, tama ka dyan, Nina. Kaya nga, sabi, bitin naman daw yung rollback. Ang laki ng dinagdag mula nang nagsimula ang taon na 2025. Pero yung, kita mo yung rollback, barya-barya talaga. Parang dinadaya ba tayo? Oo, Yung kaya psychological ba yun? Ang effect nga, magtataas nga. Yung sinasabing fare hike, nagre-request na talaga. Kaya nga nagtanong tayo sa ating mga kaarangkada kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa isyong ito. Siyempre, may hirapan lalo kasi hindi na nga tumataas yung sweldo tapos tataas pa rin yung pamasahe tsaka yung pagkain. Pahirap ko po. Magiging malaking struggle po siya since karamihan sa mga Pilipino po umaasa po sa commute. Maraming mahihirapan, siyempre lalo na yung mga walang source of income, yung mga nagko-commute, halimbawa mga estudyante, siyempre mataas na rin yung bilihin. Tapos yung mga hikahos din sa buhay, hindi naman dapat lahat tinataasan eh. Siguro lalo kung mas marami maghihirap na mamamayan gawa ng hindi naman po tumataas ang ating sweldo. At para sa kabuang detalye, makakasama natin sa linya ng telepono si Attorney Rino Abad, Director 4 ng Oil Industry Management Bureau. Magandang hapon po, Director Abad, Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon ho sa inyong programa at sa ating mga kababayan ho. Yes, sir, tatanong namin yung mga estimates po ba na binigay dun sa LPG at yun sa gasolina, yung adjustment dyan ay, ito na ba yung final na numbers or may trading pa tayong inaasahan po? Well, may trading pang inaasahan sa Friday no, but ngayong araw, but of course yung estimate ng range totoo na ho 'yan, magkakaroon ho tayo ng
increase, mataas ang tsansa mag-increase ho tayo ng price of LPG for the month of February. Dala ho ito kasi nung in-increase na US dollar per metric ton na nagkaroon ho ng pag-increase ng $10 per metric ton. Ang estimate ho natin nito ay iepekto ho ito ng yung ang estimate ng isang player from 50 centavo to around 60 centavo per kilogram. So yan ho ang effect niya. Mga estimate ho natin sa 11 kilogram per cylinder ay umaabot ho ng from 7 to 8 pesos ang increase ho na inaasahan natin sa month of February. Maulit lang ho, ito'y dala ho ng pag-increase ng contract price ng LPG, US dollar per barrel, $10 per barrel ho per metric ton. So that is a direct impact nung import cost. So wala ho tayong inaasahan dito na ibang dinagdag ang mga oil company. Dala lang ho talaga ito nung pag-increase ng contract price ng LPG. Imported ho natin yan for every metric ton. Ngayon, totoo din ho na magkakaroon ho tayo ng mixed adjustment next week. For liquid petroleum products naman, ang gasoline ho natin mag-i-increase, ang diesel at kerosene magdi-decrease ho. Ito naman ho ay dala ng patuloy na conflicting impact dun sa sentiment ng market, nauna na ho nung January, nagkaroon ho tayo ng US sanction against Russian oil, specifically yung mga tankers ng Russia. Ang estimate hong tinamaan dun sa listahan ay around 183 vessels. So hindi ho madali para kay Russia na biglaan ho niyang maibalik itong mga vessel na ito. Lumilinaw lang ho ang report ngayon na meron pa palang available ang Russian government na around more than 600 vessels na pwede hong itap para maibalik uli yung crude oil. Estimated around 1.5 million barrels per day ang nahinto na maisupply sa global market. At it affected yung 70% ho ng 1.5 na yan papuntang China. And of course, marami hong produkto ang nanggagaling din ho sa China na kinukuha din hindi lang ng Pilipinas but the ASEAN countries. So, yan ho ay magkakaroon ng readjustment but the onset effect ho nung January, nag-increase ho talaga ang price dahil doon. But of course, alam natin na mag-take over si President Trump noong January 20, ito ho ang mga magagandang balita na ginawa ni President Trump. Una, nagsabi po siya na i-boost nila ang supply ng US oil kapalit yung maapektuhang supply from Russia. At the same time, nag-request ho si President Trump a direct message to the OPEC, At ngayong February 3, magmi-meeting ho ang OPEC Plus. At yan ho ang sentiment ng market, binabantayan ho yan at kung po pwedeng makita ho natin na ang kanilang planong pag-i-increase din ng supply ng oil would happen as soon as possible. Kasi ang nakalinya na plano way back December of last year, dapat April pa nila sisimulan yung pagbabalik ng supply na magtototal ng 2.2 million barrels per day but staggered ho yan for 1 year. So babantayan ho natin kung ano yung magiging changes sa decision na yan. Would the OPEC Plus resupply the market earlier than April? And then pwede bang lakihan nila or dagdagan nila yung supply other than just the 2.2 million staggered pa ng 1 year. So yan ho ang mga binabantayan, Ma'am Nina, at kay Sir Jack doon sa magiging development in the coming days para ho makita ho natin kung ano talagang magiging direction sa supply ng oil. But for the meantime, masyado hong volatile ang sitwasyon dahil sa mga factors na to. Alright, maraming salamat, Attorney Rino Abad ng Department of Energy. At katulad nga na naibalita natin kanina, 1 kilos protesta ang isinagawa
Sa People Power Monument kaninang umaga, dinaluhan ito ng mga miyembro ng Grupong Akbayan at Magdalo. Panawagan nila, iusad na ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 3 impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ang nasa opisina ngayon ni House Secretary General Reginald Velasco. May kinalaman ang mga reklamong ito sa umunoy maling paggamit ng pangalawang Pangulo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, pumanaw na si Albay 1st District Representative Edsel Lagman sa edad na 82. Kinumpirma yan ng kanyang anak na si Tabaco City Mayor Crisel Lagman. Pumanaw ang kongresista kahapon ng hapon. Siyam na terminong nanilbihan si Representative Lagman sa 1st District ng Albay. Siya rin ang kasalukuyang presidente ng Liberal Party. Sa aming pagbabalik, PNP official kabilang sa mga nasawi sa banggaan ng eroplano at chopper sa Amerika. Tuloy ang pagharurot ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Bumaba ang kaso ng influenza-like illness at dengue sa buong bansa ayon sa Department of Health. Sa inilabas na datos ng DOH noong January 18, nakapagtala ang bansa ng 5,789 na kaso ng influenza-like illness na mas mababa ng 54% kumpara sa 12,620 na kaso noong nakalipas na taon. Isang nasawi o mas mababa ng 96% kumpara sa 26 na namatay noong 2024. Ayon sa DOH, top 6 sa mga sakit ang influenza B, rhinovirus, enterovirus, respiratory syncytial virus at adenovirus. Samantala, nakapagtala naman ng 10,842 na kaso ng dengue noong January 18 kung saan 21 naman ang nasawi. Kumpiyansa ang Department of Health na maabot nito ang planong mabakunahan ang 95% ng mga bata sa Pilipinas sa tulong ng UNICEF at ng World Health Organization. Ito'y matapos salakayin ng UNICEF, DOH at WHO ang mga paraan sa pagpapalawak ng pagbakuna sa Pilipinas sa isinagawang Second National Immunization Summit sa Manila Hotel. Napag-usapan din sa summit ang ginawang pagbabakuna sa mga bata sa Region 12, Region 3 at iba pang lugar sa bansa. Tinataya ngayong January 2025, 61% pa lang ng mga bata ang nabakunahan o malayo pa sa target na 95%. Nangako naman ang WHO na patuloy nitong susuportahan ang vaccination program ng DOH bilang proteksyon ng mga Pilipino laban sa mga sakit. At para bigyan tayo ng pinakahuling update, makakasama natin live via Zoom ang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, Secretary Ted Herbosa. Magandang gabi sa inyo, Sec Ted. Magandang gabi, Ina, at magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng Arangkada Balita. Yes, Sec Ted, itong maganda yung balita ninyo na bumaba ang kaso ng mga influenza-like illness at dengue sa ating bansa ngayong first quarter, ngayong January. Ano po ang dahilan nito? Importante na ang mga mamamayan natin sumusunod dun sa mga minimum public health standards ng respiratory illness. Kasi yan yun, yung mga pag may ubo, sipon ka, at mga trangkaso na simptomas, yan yung influenza-like illness. At iba-iba ang sanhi, sinabi nyo nga, iba-ibang klaseng viruses yan. At pag ikaw nag-stay at home, at di ka nagtrabaho, hindi mo pinapasok anak mo, less ang chance na kumalat itong mga sakit na ito. So, noong nakaraang mga buwan, medyo dumami siya. Maraming mga party, get-together, family reunion, talagang tataas ang mga influenza-like illness. Secretary Ted, Jack Batallones po. Sec, ganito, tatagal pa itong season na medyo malamig. Do you think na magkakaroon ng uptick with regards sa numbers or magiging steady na po to? Ang hope ko maging steady na to, no? Pero very important, parang La Nina tayo at maraming ulan. Baka yung dengue naman, yung mga vector-borne illnesses dahil sa pagdami ng lamok, ang dumami. So nakabantay tayo sa lahat ng front
ginagawa yan ng ating Epidemiology Bureau at kasama ang mga lokal na pamahalaan, nagre-report sila ng mga diseases na minomonitor ng kagawaran ng kalusugan. Bagamat bumaba po, meron pa rin pong 21 na namatay sa dengue ngayong January. Sec Ted, paano ba natin talaga tuluyang mapupuksa itong sakit na ito na preventable naman? Kanina nga na-mention ko yung bakuna. Ang dengue tuloy-tuloy ang public health program natin. Ang sakit na dengue kumakalat dahil sa vector o dahil sa lamok. So ang talagang pagpigil nito ay ang tinatawag na vector control. Kaya yung meron kaming mga 5S na talagang papababain mo yung mga pinagpupugaran ng mga lamok. Lalo na nga La Nina at merong mga madalas na ulan, very important, malinis ang kapaligiran para hindi tayo dumami ang lamok at hindi mapahamak ang ating mga kabataan. At para po mapuksa na yung agam-agam ng mga kababayan natin kasi tuwing na lang na nakikita tayo pag nasa media, ano ba yung bagong virus ngayon na sobrang deadly raw, na kesyo daw bumabalik ang COVID or COVID-like. Ano po ba ang totoo sa mga balitang ito? So may mga minomonitor ng mga sakit pero dati na yung mga viruses na yun, yung HMPV na dati namang nire-report, in fact meron kami mga cases na nare-report na ganyan sa mga tinetest naming influenza-like illness. Hindi naman nakakamatay at hindi nakakatakot, kaya hindi dapat mabahala ang ating mga kababayan. Self-limiting yan, Nina. So gumagaling din, parang trangkaso. Okay, at bilang panghuli na lang po, Sec Ted, kanina sinabi nyo nung report sa DOH na gusto nyong pataasin pa yung immunization ng ating mga kabataan dahil nasa 60% pa lang at ang target nyo 95%. Baka siguro sa inyong panghuling mensahe, paano po natin mahihikayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak? Meron pa rin bang vaccine hesitancy? Meron pa rin, Nina, at ang hinahabol namin, hindi lang 95%. 95% fully immunized children. Mataas na po yung immunization natin, pero karamihan hindi bumabalik para sa kanilang mga second booster doses at third booster doses. So very important, lahat ng mga sakit ng bata, 16 yan na sakit, na meron tayong binibigay na bakunan libre sa ating mga health center, kailangan mabigay sa schedule. So ito yung hinahabol ko ngayon, katulong ng private sector, religious groups, hindi lang UNICEF at WHO, whole of society, na mabakunahan natin lahat ng bata at mabawasan yung mga batang namamatay dahil sa vaccine-preventable diseases. Alright, nako, maraming salamat, Sec Ted. Next time, dito ka naman sa aming studio. Thank you so much. Salamat po. Maraming salamat din yan. Yes. Okay, sa papang balita, patuloy na nangunguna sa latest Social Weather Station survey para sa senatorial race sina ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto. Dalawang manok lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa winning circle. Sila sina Senator Bongo na nasa rank 3 to 4 at Senator Bato de la Rosa na nasa ikasampung pwesto. Mula number 2, bumagsak naman sa number 11 si Senador Bong Revilla at pumasok sa winning circle naman si dating Senador Kiko Pangilinan. Nalaglag naman sa laylayan si Senador Amy Marcos. Okay. At gaya nga na sinabi natin, pag-usapan natin niya yung trends. Kasi parating na tayo sa exciting part nga Campaign season na, magsisimula na at makakasama natin si dating political advisor at dating presidential advisor for non-political affairs, si Secretary Ronald Llamas. Makakausap natin para alam natin yung trends with regards sa survey. At bakit para may mga nakakagulat na revelation sa mga survey. May mga nalaglag at may mga pumasok. Opo. So nakita niyo po ang latest SWS survey. Secretary Llamas, ano po ang reaction nyo dito? Is this something that you expected? Yung mga nawala at yung mga biglang pumasok or tumaas? Well, yes. Kung ikukumpara natin doon sa mga ibang mga previous survey, hindi naman siya surprising. Ibig sabihin, yung dominant pa rin talaga ay yung administration slate, no? At least 10 sa kanila yung pasok sa winning circle, no? At posible pang tumaas yan. Dahil yan ang edge usually ng administration sa midterm. No? Diyan malakas ang administrasyon. Kaya hindi siya nakakabigla. At halos lahat ng surveys ay hindi naman ganun kalayo dito. Yung mga lumabas sa survey, katulad ni
Senator Amy Marcos, ay parang gano'n naman yung nagiging trend so far, no? Mahirap kasi pag lumalaro ka sa masyadong maraming mga ilog, no, baka lumubog yung bangka mo, no? At mukhang yun ang nakikita natin dito kay Senator Amy Marcos, no? Nakadikit siya kay Sara, Marcos ang kanyang apelyido. Hindi niya tinanggap yung pagiging bahagi ng admin slate, pero hindi rin naman siya tanggap sa Duterte camp, so nandun siya sa limbo. Kaya hindi ako nagugulat na bumababa siya. Ganun din naman si Senator Bato. Dahil yung trajectory niya, katulad ni Senator Amy, ay pababa. No? At yung iba naman, medyo maganda yung trajectory. Katulad ni Senator Kiko Pangilinan, papasok naman siya. Sa bagay, hindi pa naman nagsisimula yung official campaign. Pero pag nagsimula na yan, baka yung mga kaibigan ni Sharon na mga artista ay sumama na sa kampanya, baka mas lalong pumasok si Senator Kiko sa winning margin. Parang ganun din siguro si Willie Revillame, no, na for now, pasok din sa Magic 12. Okay. Sir, ano ko lang, no? So, ang sinasabi niyo yung mga playing safe, yan yung medyo hindi maganda ang tingin sa kanila pagdating sa mga respondents. Yes, hindi naman actually playing safe, pero yung hindi ganun kalinaw, yung political standpoint, medyo nakakalito dun sa mga voting base. Nasaan ka ba? No, yun yung halimbawa nung sinabi ni Vice President Sara na huhukayin yung tatay mo at itatapon sa West Philippine Sea. Medyo tahimik ka, no? Ang sumagot yung anak mo, no? At ang dating do sa Sara Duterte camp, ano ba talaga? Kakampi ka ba namin o kalaban? Dahil hindi lang magsasalita yung anak mo nang walang bendisyon mo. No? At the same time, nung umalis siya sa administration slate, naiwan doon yung isang bakanting slot, at tinawag ng mga demonyo, yung nakapalibot sa kanyang kapatid na presidente, syempre maraming magagalit sa kampo na yon. No? Kaya it will eventually take its toll, which we are seeing now. No? At patuloy yan na magte-take its toll. Can she still recover or what can she do to recover? Well, yes, dahil hindi pa naman nagsisimula yung official campaign. Bagaman sabi ng PCIJ, siya yung pinakamataas ang ginastos. Pre-campaign. No? Ibig sabihin, in spite of that, ay hindi pa rin talaga siya tumataas. Bagkos ay bumababa pa. So dapat mag-ingat siyang maigi sa kanyang political choices, no? At saka sa kanyang messaging. It's all about messaging di ba? Sir, Senator Bong Revilla, ang laki mula number 2 napunta ng 11. Ano kaya depende rin niya kung anong survey yung basihan mo. Dahil sa ibang survey kasi mataas siya, sa ibang survey nasa gitna siya, sa ibang survey ay katulad ngayon, medyo bumaba siya ng husto. So, depende rin yan. Usually, hahanapin mo ano ba yung mean. No? Bagamat hindi naman scientific yon. Pero para lang sa iyong political perspective, ilan ba siya sa pulse? Ilan ba siya sa octa? Ilan ba siya sa tangere? Ilan ba siya sa numero 1? Ilan ba siya rito? So, medyo titignan mo rin dahil minsan yung mga survey firms, iba-iba yung kanilang methodology. Iba-iba rin yung mga tanong. Pero usually, ang credible dyan, SWS at saka PULSE. Dahil mahaba na yung panahon nila as a credible survey firm. Yung number 1 po, na consistent number 1, yung kasama namin si Erwin Tulfo, lagi siyang nandun lang sa top spot. Yes. Ano naman po? Well, is it the brand? Yun, sigurado na yun. Pero yung brother niya is lower. Yeah, so, it's about branding. No? Yung brother kasi niya, hindi naman kasama sa admin. Independent, no? Yes. Kaya mas mataas naman si Erwin. Tsaka mas nagpakilala si Erwin bilang kandidato, no? Parang later na si Ben. Pero ayun pasok pa rin sa top 12, Yes. Ito yata yung first time parang walang masyadong effort. Ito yata yung first time na magkakaroon tayo ng 3 magkakapatid sa Senado, no? Dahil it's because of the brand. Eksakto. Yung sabi mo, Nina, no? Hindi dahil meron silang malakas na political party, hindi dahil may malakas silang makinarya, hindi dahil marami silang resources. It's more the brand, the Tulfo brand. Ipatulpo mo, isa household brand, no? Kaya yun yung kanilang strength. Pero yung isa rin kasi dyan, pag ikaw yung number 1, lahat sa iyo tumatama. Lahat binabanatan ka. Kaya nakita siguro natin yung mga nagsisimulang banat sa kanya. No? Na okay naman yung sagot niya, no? Na tungkol dun sa kanyang alleged
citizenship. Yes, no? opo. Maganda naman ang sagot Actually, niya. maganda yung sagot niya doon. Ay, karamihan naman sa OFW, diyan nagsimula, TNT. di ba? Yung mga TNT kami. Kaya medyo Parang gumanda pa nga eh. nabago niya yung mensahe ron. Narrative, Pero makikita mo rin, pag ikaw number 1, ikaw yung pupuruhan. Lalo na ng mga iba na gustong mag-number 1. Iniisip kasi ng iba, pag ikaw ay nasa top 3, meron kang potensyal sa higher position. No? Kaya yung mga may plano, ikaw yung pupuruhan. Pero mukhang dumudulas naman, for now, yung mga banat sa kanya. Pero sir, Sorry, may mga bago kasi exciting yung mga kababaihan, si Camille Villar and there's Abby Binay. Yes, ano pong yes. tingin nyo mangyayari sa kanila ngayon? Well, siyempre, sumasakay din sila doon sa brand nila. No? Yung dito sa Makati brand, dito sa Binay brand, no? Na basically dito sa Makati. Tapos si Camille, siyempre yung Villar brand. No? Pero medyo tinatamaan din sila dahil nasa admin sila, pero yung kanyang mga kamag-anak, hindi ganun kaklaro kung admin ba. Yung kanyang nanay at yung kanyang kapatid. Bumoto yan for Kibuloy nung sa Senate noon, no? At iba pang mga controversial na. Kaya medyo mix yung reaction kay Camille. Pero I'm sure ay bubuhusan niya ng pamilya. No, kayo na bahala kung ano ibig sabihin ng bubuhusan, no? Sana mabuhusan lahat. Sana all ang tawag dyan. Sana all, no? Pero hindi naman siya kasing layo ni Francis Tolentino. Si Francis yung medyo delikado, no? Si Abalos, medyo pero hindi kasi layo ni Francis Tolentino. May mga chance pa yan, lalo na pag nagsimula na officially yung campaign. Sir, Bakit si Francis Tolentino? Sorry, bumaba pa. Yes, bumaba. Pero sir, dun sa sa numbers 1 to 10, 1 to 6, safe na ba yan? Or hindi natin masasabi pa rin? Well, usually, safe na yan. Pero then again, sa panahon ng social media, na one mistake can make a difference. Hindi mo rin sigurado. Halimbawa, nakita ko dati sa survey, si Pimentel, si Coco Pimentel, number 4 yan number 5. Pero nung matapos yung election, number 10, number 11. Ibig sabihin, malaki yung tinalo nung inoperate siya ng kanyang mga kaalyado sa PDP laban. So, ibig sabihin, things can happen fast sa ating uri ng mundo ngayon, ng social media, at saka instantaneous communication. At isang mabilis na lang po, last question. How quickly can the voters change their mind? Let's say, sa survey ngayon, ganito. Then, how can they change their minds? And how quickly? Well, sa ating politika kasi, dahil mahina yung party system, walang kanun katibay na loyalty yung mga botante. Ibig sabihin, kumpara halimbawa sa Europa, merong maliit na nagbabago ng boto. Halimbawa sa US, yung swing votes. Dito, medyo malaki yon yung swing votes. Dahil nga, hindi naman ideological yung ating party system o yung ating politika. Kaya personality, ibig sabihin, pwede magbago yan na mabilisan, na malaking bahagi ng populasyon. Actually, sa survey ng Okta, halos 50% naghahanap yung mga tao ng alternative. Pero baka hindi nila masyado makita sa midterm dahil puro pare-parehong mga tao yun nandyan. Yes, Wala naman masyadong bago. Okay. Nako, maraming salamat po, Sir Ronald Llama. Sa susunod po ulit, Dito pa tayo sa exciting part. Anytime, Jack, Ninya. Salamat po. First time ko yata nag-guest sa studio nyo. Sana hindi pa tayong huli. Yes, definitely po. Imbitahan ka pa po namin. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din. Sa balita abroad, wala umanong nakaligtas sa nangyaring salpukan ng eroplano ng American Airlines at Black Hawk Chopper ng US military kahapon ng umaga. Mismong si US President Donald Trump ang nag-anunsyo nito. Na-recover na ang karamihan sa mga biktima pero may 14 pang nawawala. Nakuha na rin ang black box ng eroplano. 64 passengers ang sakay ng nasabing eroplano habang 3 sundalo naman ang lulan ng helicopter. Samantala, isinisi ni Trump ang aksidente sa mga polisiya ng Democratic Party. Kaugnay ng balitang yan, isang opisyal ng Philippine National Police ang kabilang sa mga nasawi sa air collision sa Washington, D.C. Kinilala ng PNP ang nasawi bilang si Police Colonel Perneginto Malabed, hepe ng Supply Management Division. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na nasa official trip si Malabed nang mangyari ang insidente. Ayon kay PNP Public Information Chief Spokesperson Police Lieutenant Colonel Randolph Tuanyo, na ipaalam na sa pamilya ni Malabed ang insidente. Nakatakda rin silang bumiyahe patungong Amerika.
Stampede sa isang festival sa India, 4 na po ang pinangangambahang nasawi. Tuloy-tuloy ang pagratsyada ng mga balita mamaya sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Isang 12-story medium-rise school building ang itatayo sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu. Mismong si Education Secretary Sani Angara pa ang nagpasinaya sa groundbreaking ceremony nito kahapon. May 42 classrooms na ang building na ito. Meron ding 9 na workshop classrooms. Hanggang 2,000 estudyante ang inaasahang makikinabang sa bagong building na ito. Isa pang kasunduan ang pinirmahan kamakailan ng Philippine Economic Zone Authority at ng Bureau of Corrections. Ito ay para sa pagtatayo ng Mega Economic Zone sa isang bahagi ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa City, Palawan. Sabi ni PESA Director General Tereso Panga, inaasahang papasok sa Eco-Zone ang ilang high-value industries. Kabilang dito ang electric vehicle production, advanced manufacturing, nanotech at medical-related industries. Nagka-stampede sa isang malaking festival sa India kung saan nasa 4 na po ang pinangangambahang nasawi. Yan ang umaarangkadang balita abroad ni FM Radio Manila correspondent Cherubim Ganaden. Sa Northern India, hindi bababa sa 4 na po ang nasawi matapos magka-stampede sa pagdiriwang ng Mahakumbh Mela Festival sa Uttar Pradesh. Sunod-sunod ang mga dinala sa isang medical tent. Pagpasok, bubungad ang mga bangkay at ang mga sugatan. Posibleng nagsimula raw ang stampede nang talunin ng mga deboto ang mga barikadang inilagay para sa taunang Hindu festival sa Holy Deep. Ayon sa mga otoridad, nasa 100 milyong Indian ang dumagsa sa Holy River. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng India. Nakahanda raw ang kanilang gobyerno para tumulong. Iniimbestigahan na rin kung may pagkukulang ang organizers. Ang Holy Deep ay taunang pagligo ng mga Hindu sa Holy River sa India. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, inatake ng isang malaking isda ang babaeng mermaid performer sa loob ng higanting aquarium sa China. Sa video, makikita ang kumakaway ang babae sa mga bisita nang bigla siyang kagatin sa ulo ng isda. Nakawala naman ang babae at lumangoy palayo. Sugatan ng babae sa leeg, ulo at mata. Binayaran ng halos $100 ang babae o katumbas ng higit 5,000 piso para sa danyos. Balik po tayo sa balita sa Pilipinas. Pumanaw dahil sa cancer ang isa sa pinakamalaking saltwater crocodile na si Pangil. Si Pangil ang main attraction ng Davao Crocodile Park. Nagbabalik si FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Pumanaw na ang higanteng buhayang si Pangil. Ito ang inanunsyo ng Davao Crocodile Park and Zoo sa Davao City. Si Pangil ang main attraction ng nasabing zoo. Ang 18 talampakang buhaya ay itinuturing na pinakamalaking saltwater crocodile sa bansa matapos pumanaw si Lolong noong 2013. Ayon sa park management, pumanaw si Pangil dahil sa komplikasyon mula sa metastatic squamous cell carcinoma o neck cancer. Sa kabila ng gamutan at operasyon, kumalat pa rin ang cancer na resulta sa organ failure. Para sa Davao Crocodile Park, hindi lamang atraksyon si Pangil dahil nagsilbi rin itong icon na nagbigay inspirasyon sa mga bisita para pahalagahan ang mga hayop at ang kalikasan. Inalala rin ng ilang staff ang mga karanasan sa pag-alaga kay Pangil. Isa sa mga paboritong stress reliever ni Borge Borja ang paliguan si Pangil at linisin ang enclosure nito. Ginagawa niya raw ito kada buwan sa loob ng 8 taon. Nagluluksa man ang Davao Crocodile Park sa pagkawala ni Pangil. Nabibigyan naman sila ng kaginhawaan dahil anila namuhay ito ng makabuluhan sa pamamagitan ng pagsusulong ng wildlife conservation and awareness. Tinatayang nasa 80 taong gulang si Pangil na narescue sa Bunawan, Agusan del Sur kung saan din nahuli si Lolong. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, Nations Girl Group BINI, todo ang paghahanda sa Philippine leg ng BINIverse World Tour. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Weekend na bukas mga kaarangkada at kung naghahanap kayo ng mga pwedeng pasyalan, dayuhin nyo na ang mga bagong pasyalan up north. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Hanap nyo ba ang nature trip na may nakaka-relax na view at sariwang hangin? Tara na at pasyalan ang Mount Camisong Forest Park and Events sa Luwakan, Itogon, Benguet. 30 minutes away lang ito mula sa Baguio City. Ang ecotourism destination na ito ay literal na breath of fresh air kung hindi ninyo trip ang mga crowded na pasyalan. Isa sa mga ibinibidang atraksyon dito ay ang Alapaap View Deck. Para kang nakalutang sa Alapaap dahil ang lalakaran mo gawa sa salamin. Bukod dyan, meron din ditong garden at children's park at mountain bike trail. Bubuksan ang Mount Camisong Forest Park sa February 1 at may entrance fee na 500 pesos. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Magsasama-sama ulit in one stage ang mga international at local performers sa gaganaping 10th Wonderland Music and Arts Festival. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Jaiho. Inilabas na ang full lineup ng 2025 edition ng Wonderland Music and Arts Festival. 20 local at international acts ang magsasama sa 2-day music fest. Headlining Day 1 ay ang American R&B singer na si Daniel Caesar. Among the local artists performing sa Day 1 ay ang iconic rock band na Mayonnaise, city pop band Allison, jazz and soul collective Sino Sikat, indie singer Tony J at ang rapper na si Wayan. Ang Day 2 naman, pangungunahan ng English electropop duo na Hone. Makakasama naman dyan ang urban dub at Baguio rock band Dilaw. Gaganapin ang 10th Wonderland Music Fest sa March 22 at 23 sa Philinbes City Events Ground sa Alabang. DJ Jaiho ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Getting ready na ang nation's girl group na BINI para sa Philippine leg ng Biniverse World Tour. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. All roads lead to Philippine Arena sa February 15 para yan sa first stop ng Biniverse World Tour. BINI! Kaya naman ang nation's girl group tuloy-tuloy na ang paghahanda. At para mas maging madali sa Blooms na bumiyahe papunta at paalis sa venue, may pa-shuttle service. Ang shuttle service may main pickup point sa Soler ASEAN Open Parking, 1 Ayala Terminal sa Makati, U-Park sa Mega Mall, Baliwag Bus Terminal sa Cubao at SM City North EDSA. After Philippine Arena, the nation's girl group is set to go to Singapore, Dubai, London, and America. Pero bago ang concert, abangan din ang music drop ng bagong international single na Blink Twice sa February 13. Bago pa man ang busy schedule, naisingit naman ni Bini Aya ang quick getaway for her birthday sa Singapore. Stunning in a brown dress din ang 24-year-old Bini member sa kanyang birthday photos. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!